Factoring general trinomial. Number 1, x squared plus 7x plus 12. So, ang una mong gagawin, i-factor mo yung first term. At ang first term natin ay ito, si x squared. So, ang factor niya ay x times x. So, yun yung isusulat natin dito. Next naman na titingnan ay si last term. So, ang last term natin ay 12. Mag-iisip ka ng number na pag minultiply mo, 12 yung sagot. Ano-ano ba yun? Diba we can have 6 times 2, 4 times 3, 12 times 1. So, kapag minultiply mo ang lahat ng to, 12 ang sagot. Ngayon, titingnan mo naman yung middle term. Ang middle term natin ay 7. So, balikan mo yung mga sinulat mo kanina. Saan ka dyan pwede magkaroon ng 7 kapag kinombine mo? Diba dito sa 4 times 3? So, ibig sabihin, yun yung factor na gagamitin mo. Dahil lahat naman ito ay positive lang, kaya x plus 4 at saka x plus 3. Ngayon, pag may nagtanong, ma'am, pwede bang mabaliktad? Oo, pwede mabaliktad. So, pwede siyang maging x plus 3 and x plus 4. So, ibig sabihin, kapag minultiply mo sila, ayan, ito yung kakalabasan. Next, number 2, x squared plus 9x plus 20. So, again, i-factor mo ulit yung first term. So, dahil x squared yan, ang factor niya ay x times x. Tingnan natin yung last term, di ba? 20. So, we can have 20 by multiplying 4 and 5. So, can we get 9 dito? Yes, we can get 9. Bakit 9? Kasi yun yung nasa middle term. So, ibig sabihin, eto na yung factor. X plus 4 and x plus 5. So, pwede ulit siyang mabaliktad. So, pwede natin siyang isulat as x plus 5 and x plus 4. So, kahit alin dito, pwede mong isulat na maging sagot. Pero, magagawa mo lang to kapag parehong positive ha. Mamaya magbibigay ako ng example kapag merong negative naman. Next, sagutan mo naman yung number 3. Sasagutan mo ba ako na lang? Sige, ako na lang ulit. X squared plus 4x plus 3. Ang factor ng x squared ay x times x. Yung 3, edi 3 times 1. Wala nang iba. Ayan lang yun. So, 3 times 1 is 3. When we add them, can we get 4? Yes. So, ibig sabihin, ang factor ay x plus 3 and x plus 1. Again, pwede ulit siyang mabaliktad, x plus 1 and x plus 3. So, again, when you multiply them, yun yung magiging sagot. Yan. So, kung grade 7 ka, magsimula ka ng mag-aral nito kasi unang pasok mo pa lang sa grade 8, factoring na agad yung lesson. Ayun lang.